Galit po tayo sa nanggagamit, galit po tayo sa kasinungalingan, galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. Ito ang pasaring ng civil society leaders kay Vice President Sara Duterte, kaugnay ng umano'y pag-iwas nito sa mga pagdinig ng House of Representatives sa mga aligasyon ng hindi tamang paggamit ng pondo ng kanyang opisina at ng Department of Education na pinangunahan niya noon. Ayon kay Flaviano Villanueva na isa sa mga complainant, isang malinaw na ebidensya ng umano'y kawalan ng accountability ay ang hindi umano maipaliwanag na pinaggastusan ng 612.5 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at DepEd mula 2022 hanggang 2023. Kanina, naghain ang mga grupo ng plunder, bribery, malversation at graft complaints sa Office of the Ombudsman laban kay VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte po ay hindi immune sa kaso. No? Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd, yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Pero may mga bitin pa na ebidensya na hindi lumalabas, hindi pa natin nakikita ang bank account si VP Sara. Kasama rin sa inirereklamo si Attorney Zulaika Lopez na Chief of Staff ng OVP at 14 pang opisyales mula rin sa OVP at DepEd. Ayon sa mga ito, dahil nananatiling malaking katanungan kung saan napunta ang confidential fund ng OVP, panawagan ng mga ito, buksan ang bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Diyan mo makikita yung flow of money. Yan ang mag-establish ng kaso ng plunder. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na dumaloy sa bank account si VP Sara. Ayon kay Magno, dapat magkaroon ng koordinasyon ang Office of the Ombudsman at Anti-Money Laundering Council o AMLAC para dito. Giit ng mga ito, bagamat tinatawag ang pondong confidential, nananatili itong pondo ng taong bayan, kaya naman dapat lamang itong ipaliwanag ng maayos at hindi ikubli mula sa publiko. Wala pang pahayag tungkol dito ang opisina ng pangalawang Pangulo. Para naman sa Malacanang, kung may basehan naman ang reklamo, dapat lamang itong maimbestigahan. Muli, kung ito naman po ay meron silang basihan para masampahan ng kaso, ang Vice Presidente, depende na po yan sa mga complainants. Kung ano po ang isinasaad sa kanilang complaint, kung nakapag-attach sila ng kanilang mga ebidensya, mas maganda pong maimbestigahan ito na mabuti. Samantala, panawagan ng complainants kay Ombudsman Remulla, masusing imbestigahan si Vice President Sara Duterte upang ma-refer sa House of Representatives para sa posibleng paghahain ng impeachment complaint. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.